Bago ang lahat, buti na lang sa NBA may playoffs, sa amin nagkaroon ng layoffs. So papasok ng postseason, sa 30 teams ngayon, meron na lamang doon 5 teams na hindi pa nakakapasok ng NBA Finals. Ang Clippers, Pelicans, Memphis, Charlotte at ang Minnesota. Ang pinakamatagal na team na hindi nakakapasok sa finals ay Clippers. So naunahan pa nga silang mag-champion nitong Toronto at yung Denver Nuggets. So ito yung mga storyline papasok ng 2024 NBA Playoffs. Ang una dyan, yung pagpapalit ng era sa NBA dahil nga yung mga dating superstar noong mga 2010 na lalapit na yung kanilang retirement. Andito ang Orlando Magic at yung Indiana Pacers sa East. Yung Indiana, lower market yun na kada dekada nakakakuha sila ng player via trade or draft na nadadala sila sa playoffs. Sila kasi yung kabatch nitong Brooklyn Nets, San Antonio at Denver Nuggets. Yung Pacers kasi nadala nila sa NBA Finals dati yung kanilang team noong mga 2000. Pumasok na rin sila ng Conference Finals. Parang may kulang na lang na isa para talaga dumiretso sa championship. Ang Orlando Magic naman, 3 ang nakuha nilang first overall pick sa kanilang franchise. Pero actually 4 yun, tinrade nila yung isa. Yung 2 sa 3 nadala ang Orlando sa NBA Finals, si Shaq at itong si Dwight Howard. Yung pagpapalit ng era naman dito kay Paolo Banchero, kung makokopya niya ba yung nagawa nung 2 dating first overall pick. Sa West naman, 3 young teams ang posibleng makapasok sa playoffs, Minnesota, OKC at New Orleans Pelicans. Si SGA, Zion Williamson at Anthony Edwards. So ipapake ko na to dahil 4 na number 1 ang andyan. Kasi si Zion at si Anthony Edwards, first overall pick noong 2019 at 2020. Si SGA, 11 overall noong 2018. Magkakasunod na pumasok sa NBA yung 3 na yon. Ang Minnesota nakakuha ng 50 wins so far, ang pinakamarami since Kevin Garnett era pa. Ang Thunder mukhang umepekto na sa kanila yung rebuilding process ng mga nakaraang taon kung saan nga nakakuha sila ng ilang draft picks. Yung Pelicans naman, kinalimutan na ata si Zion Williamson na ngayon naman nakakaangat na dahil naglaro na siya ng pinakamaraming game sa isang season so far. Naka 61 na rin. Ito na rin kasi magiging unang beses kung sakali ni Zion na makalaro sa playoffs, puwera usog. Since pumasok siya sa NBA, nung naglaro dati ang Pelicans sa postseason, injury siya nun. Yung susunod naman, sinong team ang magiging dynasty ng 20s? Sa 2010, Golden State. Isama natin dyan yung Miami at Cavaliers kasi sila yung consecutive din na pumapasok sa finals. Noong 2000 era, andun ang Lakers, nandun din ang San Antonio. Sa 10 taon, 2 teams lang ang nag-champion outside ng Lakers at Spurs. Noong 90s, Bulls. Noong 80s, Lakers ulit, kasama doon ang Boston. Kapag nagkaroon kasi ng dynasty ang isang team ngayon, tumataas yung value para nangyari sa Golden State at sa ibang mga teams na nag-champion din ng mga nakaraan. So dati meron akong ginawang episode tungkol sa mga number 1 team na hindi umabot ng finals. Kung titingnan yung record ng mga teams sa nakarang 4 na taon mula 2020 hanggang 2023, ang team dapat na naging dynasty na ay Milwaukee Bucks. Kaso nga lang nayayari sila sa playoffs. 2 beses silang number 1, 2 beses din silang nilaglag sa early part ng postseason. Base yon sa regular season series nila. Ang unang teams naman sa 20s ang possibility na makakuha ng unang back-to-back championship at magsimula ng dynasty nila ay Denver Nuggets. So puwera usog. May bago kasi ngayon si Coco Martin, yung batang Quiapo. Yung dynasty kasi ng Golden State dati, kasagsagan naman yun ng probinsyano. Kapag to nag-champion ng Denver Nuggets, si Coco Martin lang talaga nakakaalam kung sino magcha-champion sa NBA at magkakaroon ng dynasty. Ang Nuggets, top contender pa rin ngayon dahil nga kay Nikola Jokic, Jamal Murray at MPJ. Andun pa si Aaron Gordon. So mahaba-haba pa ang lalakbayin ng mga players na yon kasi nga mga bata pa. Sabi din ni Jokic, ang isang team na pwede maka-upset sa postseason ay Suns kapag healthy si KD, Devin Booker at si Bradley Beal. Pero kailangan muna nilang lumusot ng play-ins or playoffs. Ang Boston Celtics naman, ito rin yung team na dapat may dynasty na. Kung record lang din. Ilang conference at nakaisang finals appearance na. Ang Boston gagastos na ng malaking pera sa mga players nila sa next season. Ito yung best time na makakuha sila ng championship at maituloy sa susunod na taon.
Kay Tatum at kay Brown pa lang malaking kontrata na nakalagay doon. Kung hindi pa rin sila magcha-champion, hindi na rin alam ng Boston kung anong pwedeng gawin nila para makarating doon. O kaya kausapin nila si Coco Martin para gumawa ulit ng panibagong teleserye. Request nilang title, Batang Boston o kaya Batang Celtics. Sa nakaraang 4 na nag-champion sa 20s, 3 doon galing sa West. Mas matindi di umano ang labanan sa West kaysa East. Ang Boston, 57-16 record so far. 38-9 record sila sa East. Pero sa West, nasa 19-7. So mataas pa rin yun. Yung pangalawa sa East, ang Bucks, 46-27 record. 15-13 sila kontra sa mga team sa West. Ang Knicks naman, 14-13 record kontra din sa mga team sa West. Meron kasing 30 games ang mga team sa magkabilang conference. Ang Denver Nuggets naman 51-22 record at 22-6 kontra sa East team. Ang Minnesota 50-22, 16-10. Ang OKC ganun ding record 50-22 pero kontra sa East team 18-6 sila. So dominante ng West ang East. Yung kada taon na storyline para sa playoffs ay yung mga players na naghahabol ng championship bago sila mag-retire. Si Chris Paul, magiging 39 years old na siya sa May 6. May 1 taong kontrata pa si CP3 pero non-guaranteed yun. Ito di umano sana ang best time kay Chris Paul na makapasok sa finals. Mukhang mahihirapan nga lang ngayon. Yung iba naman pwedeng sabihin, imposible pang mangyari yun kay Chris Paul ngayon. Si Butler naman 2 beses na nakapasok sa finals at multiple times sa conference finals since dumating sa Miami Heat. Bukod sa Boston, yung Miami ang team na consistent din kapag postseason. Ang tanong doon kung kaya nga ba ulit na maka-upset ng Miami Heat ngayong season. So ito nababasa ko lang sa mga Reddit post. Nakakapasok di umano si Jimmy Butler sa finals kapag may bago siyang chicks. Noong 2020 si Rachel Nichols. Noong 2023 si Shakira. Actually, noong 2020, kasama din doon si Selena Gomez. Ginost nga lang niya di umano si Jimmy Butler. Ngayong 2024, sino naman kayang sikat ang malilink kay Jimmy Butler para magkaroon ulit ng pagkakataon pumasok ng finals? So, nabasa ko lang talaga sa Reddit yan. Yung Clippers may 3 doon, si Westbrook, Harden at Paul George. Yung 2 doon, former MVP na either masama sila sa listahan ng nanalo ng award na walang championship. Ito rin ang best season sa kanila para makakuha nun at i-challenge ang Denver Nuggets. So ito naman yung isa sa inaabangan ng mga fans in a bad way. Mismong galing na rin kay Kevin Durant na gusto ng lahat na makita siyang mag-failed or yung team niya. Alam nyo naman yung nangyari sa Suns, dumaan sila sa major trade para makakuha pa ng isang superstar player. Kung ikakategorize si Bradley Beal na ganun, max contract player at franchise player dati ng Wizards bago ma-trade sa Suns. Since umalis si Kevin Durant sa Golden State, sa kahit anong narrative nasasama na kayang manalo ng Warriors na meron or walang KD. Pero hindi kayang manalo ni Kevin Durant ng championship na walang Golden State or kasamang Steph. Malamang kapag ang Suns hindi pumasok sa playoffs dahil may possibility pa ng play-in round, magpe-playoff si Kevin Durant sa Twitterverse. Sinasabi rin ng iba na nagsimula di umano yung super team kay LeBron pero mas nauna doon yung Boston. Naging okay yung team ni LeBron sa Miami at Cavaliers. Nakakuha ng championship doon kahit tawagin pang super team. In short, sabihin na lang natin naging success yung ibang super team ni LeBron. Ngayon naman, tinuturong nag-failed na ang mga super team dahil kay Kevin Durant. Iba kasi yung sumali siya sa super team kesa nagbuo siya ng sarili nun sa Brooklyn. So alam nyo naman yung nangyari dati doon. Kina Harden at Kyrie, pati dito kay Kevin Durant. Sa super team ni Kevin Durant na nabuo, wala pang nagiging success doon. Kaya sinabi din dati ni KD na gustong makita ng mga fans na mag-fail siya at yung team niya.